Yo, ang ganda oh. My goodness. Etong kuweba na to mga kapanalig, diyan kami tumatambay sa ilalim. Sasa pa nga. Fish. Fish. At sariwang sariwa. Masarap din to. May malunggay oh. Ang parami ng gatas, no? At nagugas ako ng kamay. Grabe yung init ng tubig. Pwede ka na magtimpla ng kape. Promise. Simulan nang magkulitan kasama si Inuit TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At eto na naman ang mga lagalag. Pupunta kami sa Buyaran Beach. So ito yung pinakamalapit na beach dito sa area kung saan kami tumutuloy. At syempre kasama ko ang aking utol. Yes. At syempre si Junjun kasama natin, nasanay na sa init kaya naka jersey lang. Balot na balot kami pero siya parang wala lang sa kanya. Dito na tayo dadaan sa shortcut para mas mapabilis yung punta natin doon sa dagat. Medyo late na tayo makakapunta. Kanina pa namin pinaplano kaso nga lang nag-edit ako at si Utol nag-edit din. Yan para may mapanood na po kayo. Ang oras natin ngayon ay 10:16. Alanganin na oras po yung punta pero mas gusto namin makita yung dagat. Hindi po namin first time na makarating doon, bali pangalawa. At ang cute ng mga baboy na nakapila-pila. Okay, find your height. Ang cute no. Malaya silang nakakagala dito, hindi katulad sa mga ibang province na talagang nakakulong at pinapakain ng mga feeds. Dito malaya silang gumalaw kung saan nila gusto pumunta. Kung gusto nila maglaro, walang problema, malawak yung kanilang gagalawan. Dito sa Buyaran Beach meron ditong isang kuweba na dati tinatambayan namin kung mainit yung araw. Doon lang kami sa ilalim. Pero kahit tatambay ka doon, sunog ka pa rin, no? Dahil mainit. Ayos ng adventure na gagawin natin ngayon para ayan, mapakita sa inyo kung ano ba yung sinasabi naming beach na yun. Ayan. Let's go! Wow, ang gaganda ng halaman dito oh. Kung mapapansin natin ngayon mga kapanalig, meron tayong makikita ditong mga corals, no? Na parang Kuya Kim lang dati yan ko Ito oh. Mga parang coral, no? Mga bahay ng isda. Kaya yan. Kasi imposible namang tumubo dito yan kung walang tubig, no? Kaya ako naniniwala din ako dun sa kasabihan nila na dati talaga nakalubog to. Bumaba lang yung tubig. Kaya ayan, ito yung mga bakas ng kahapon. Meron tayong ano doon mamaya ipapakita sa kanila na talagang yung taklobo. Taklobo na meron. Yan, yung ano yun nahukay. Nahukay. Okay, okay. Kasi sa ilalim ng dagat mo lang makikita yung mga ganyan eh. Kung ano correct me if I'm wrong. Para may pruweba tayo, yung makita talaga. Oo. May katunayan tayo na talagang totoo. Ayan oh. Ayan, galing sa ano yan eh. Mga coral yan eh. Yung tama ba yun yung mga bato sa ilalim? Oh, kaya talagang naniniwala ako na tama yung kwento. Napupudpud daw, parang hindi masyado. Ay, yung iba napupudpud na. Parang di ba yung mga corals doon parang matatalas. Oo. Ay dito matingnan mo parang napudpud na kasi nasa ibabaw na siya eh. Siyempre ang buhay niya nasa ilalim ng dagat, yung pinakaalat. So mas dahil matagal na silang hindi nakakatikim ng alat, kaya siguro ganyan na itsura nila. Kumbaga sa ano, namatay na. Diretso lang tayo dito. At ang sarap tumambay dito sa may ilalim ng puno. Magandang umaga po, makikiraan ho. Makikiraan po kami. Wala po bang mangga? Marami pala. Dami ng bunga. Buti pa to, namumunga ng malalaki yung mangga nila eh. Yung sa amin nalalaglag lang sa Kampanalig. Alright. Yan ito. Ito rin po na magandang bakod sa Kampanalig oh. Ganyan lang. Tapos kawayan. Yun. O may nag-aalaga din ng mga ano. Ano yung inalaga nila? Manok. Kaso lang hindi friendly ang manok sa YouTube eh. Pag nakitang nakakulong, inaaway tayo. Bawal yan. Let's go.
So ang plano namin, pupunta lang kami dyan sa dagat para makita. Tapos tamang langoy-langoy at para mababad rin yung paa ni kuya. Dahil nga ngayon hindi pa rin siya umaayos, no? Kailangan na putulin. Kailangan na putulin natin. Hindi, okay naman siya, okay na. Kailangan lang siyang ibabad. At dati dito, merong ano dito, coconut crab, di ba dati? Meron dati dito, hindi ko lang alam kung ngayon meron pa. Wala ngayon kasi hindi umulan. Pag umuulan lang. Pag umulan, lalabas yan. Tsaka sila lalabas. Saan makikita yung mga yon? Mga kuweba. Sa kuweba. Pwede siyang hulihin, kunin. Bawal. Bawal. Pinagbabawal pala yun. Ngayon naririnig ko na yung lagaslas ng tubig. Isa na siya sa mga endangered species. Endangered species. Pag may mga nabubulol ako eh. Pag may mga mahirap bigkasin. Grabe naman, ito na tayo. Asul na ang karagatan dito. Dito pala masarap magduyan, hindi tayo nagdala. Kaso nga lang, alanganin na kasi yung oras eh. Mas maganda sana kung nakarating kami na maaga dito. Siguro mga 7, no? Pataas para oo nga, no? Ayan, no? Ang lalaki ng bato. Hindi naman buong Simara yung yung nakalubog dati sa dagat. May mga area lang daw na yung mga mabababa lang. Ito, welcome Buyaran Beach. Sa Buyaran may ibubuyaran ba dito? May entrance? Walang bubuyaran. Let's go. Ang ganda, oh. My goodness. Woo! Mukhang tayo lang tao dito ah. Pangalawang beses ko na nakarating dito sa Buyaran Beach. Kaya hindi na to bago sa akin. Pero malaki na rin ang pinagbago. Dahil nga halos 6 na taon na ata ang nakalipas nung nakarating ako dito. Kasama si kuya, si Utol. Yan dati wala pang mga kubo-kubo dito. Ngayon meron na silang kubo. At ang sarap tumambay doon sa ilalim. Kung nakapag-prepare lang kami ng mas maaga at napagplanuhan, malamang tumagal kami dito. Kaso wala kaming baon, tubig lang ang baon namin. Kailangan magbaon ng tubig dito kasi nga mainit ang panahon. So kailangan lagi tayong minom ng tubig kasi matutuyuan tayo. At ang mga best friend ko naman nandito. Ang dahilan kung bakit ako nagkakagout, ang goat. Wow. Habagat na nawawala yung parang buhangin. Pag habagat nawawala yung mga buhangin na yan. Pupunta doon tapos tataas ng ulo. Depende sa hangin. Pag amihan, babalik ka lang. Ang lakas ng hangin, hindi ko pa alam kung makapagpalipad tayo ng drone. Pero sisikapin ko, no, para may pakita sa inyo itong parte ng Buyaran Beach. Kung ano ba yung pinaka-itsura niya sa pinakataas. Ito, bakit ba tinawag na Buyaran? Yung Buyaran kasi sa Tagalog. Yung sa Tagalog yung ibig sabihin ay bilad. Bilad. Dati kasi to, yung buhangin niya hanggang doon daw, hanggang sa dulo. Oo. So maraming lansa na kumuha at dinadala sa Manila yun. Yung buhangin. Oo. Ngayon nawala. Oo. Kasi yung buhangin niya hanggang doon sa dulo. Dito po nagbibilat ng mga mais, mga patuloy nila. Dati dito? Dito nagbibilat lang sila. Malawak kasi yan. Malawak pala ang buhangin dito, lupa hanggang doon. Hanggang doon. Wala kang makikita kasi dati dito So yun pala ang ibig sabihin, kaya tinawag na Buyaran dahil biladan. Sa Bisaya Buyaran. Pinagbuyaran. So may idea na tayo, no? Oo. Ano to, dinadayo rin ba tong Buyaran Beach? Minsan lang. Pero hindi siya talagang as in mga pili lang din yung pupunta. Pero pag mga dati taga rito, pumupunta talaga sila dito kasi pag yung talagang makakalangoy ka kahit low tide. Tulad dun sa kapilihan na pag-low-tide na madalas sa kabila. Yung pagka-low-tide dito. Maraming salamat sa idea kay paring kay Junior. So tara, baba ko muna yung gamit natin para ma-explore ko pa yung ibang side ng island.
Yung mga nakikita nyong ano na to, mga kapanalig, ay mga nagkalat na to, hindi siya kalat galing sa tao ha. Hindi siya asin basura. Galing to sa pinaka ilalim. Halamang dagat po yan. Ayan o. Pinagkakamala nating basura siya galing sa tao. Pero ayan, galing rin po yan sa dagat sa ilalim. Parang mga seaweeds, ganon. Naalala ko nung napunta kami dito sa area na to, dito kami nag-ihaw. Yan. Dito kami pumunta ng umaga, umuwi na kami tanghali. Tanghali, I mean hapon na. Papakita ko sa inyo yung kuweba na nililuguan namin, pero parang wala ngayon. Dahil nga sabi, depende po sa panahon, paghabagat, yung buhangin tumataas. Natatakpan yung mga kuweba siguro. Hindi ko na makita. Parang parte dito ata yun o doon. Nawala na siya parang natambakan na ng mga bato. Dito. Dito pala. Dito sa area na to, dito kami dito kami nag-ihaw, no? Kasi merong lilim. Merong lilim na galing sa mga halaman sa taas. Tapos pag nagkalasingan, etong kuweba na to, mga kapanalig, diyan kami tumatambay sa ilalim. Kaso nga lang mataas ngayon yung tawag dito, yung buhangin o yung mga bato. Kaya pwede pa rin naman tumambay, pero hindi katulad dati na medyo mababa tapos mataas yung tubig. Ang sarap talagang diyan tumambay. Yan, nakakamiss dito. Tara, balik tayo. Ganda ng dagat. Dito sa Buyaran Beach, yun, meron niyang cottage, nagkakalaga ng 200 pesos. Depende na sa inyo kung gaano katagal kayo gusto nyo magstay, no? At ayun, meron niyang magandang view. Siyempre kasi may bintana, nakita nyo yung dagat. Siyempre may mga upuan, lamesa kompleto na doon, at may maliit na higaan. Kasya kayo dyan, pamilya, barkada, magjowa, kung sino gusto nyo isama, pwede. Pero sa ngayon, hindi ganon dinadayo dahil medyo kati nga yung tubig. At ayan, mataas yung buhangin. So ayun, sabi ni Junjun, nagkakaroon lang ng mga tao dito pag merong mga events katulad ng balik barangay, no? Katulad yung mga, syempre yung mga taga dito na matagal hindi nakauwi, pupunta dito. Ayan, dito sila nagsiswimming. Ayan, dito sila nagbabanding. Tsaka yung mga tao na gustong lumangoy, welcome naman dito, no? Katulad ng pag may mga piyesta siguro na may mga umuwi, yan, dito pupunta. Nagdadalawang isip ako kung paliliparin ko ba yung drone o hindi, dahil nga sa palakas ng hangin dito, no? Bahala na. Pero pag pinagbigyan tayo mamaya, papalipad tayo para makita nyo yung view. Merong kumpulan ng kambing dito. Ayan. Kung gusto nyo, kung mahilig kayo sa kambing, pwede kayo pumunta dito, kausapin nyo sila isa-isa at kamustahin kung kamusta naman ang buhay nila dito bilang isang kambing. Kung trip nyo lang, kamustahin nyo kung yung pag-aaral ng mga bata, kung paano ang buhay nila. Pinagsasabi ko na naman, ang daming bangka dito. Pero tingin ko hindi nakakalaot mga nagbabangka ngayon, no? Hindi nakakalaot mga nagbabangka ngayon. Nakakalaot naman. Oo. Oo. Ayun, daming bangka dito eh. Sobrang init kasi talaga ng panahon ngayon. Gusto nila lumabas mga ganitong panahon. Malakas hangin, pero ganyan naman pag malakas ang hangin dito, malakas ang alon lang dito sa Pangpang, pero pagdating doon medyo sakto na lang, no? Katulad sa Bukana, pag malakas yung alon, nahihirapan kayong lumabas. Kailangan meron ka pang alalay.
pag maglalakad kayo sa mga batuhan katulad nito, sure nyo lang na naka-stepin kayo o naka sapatos. Hindi naman, yung pandagat na sapatos, di ba alam nyo na naman kung ano yun, kasi matutulis, pwede kayong masugatan, lalo na pag nakababad yung paa nyo sa dagat tapos maglalakad kayo dito, nako, delikado, malamang masugatan kayo. Imbis na ma-enjoy nyo yung pag-swimming sa dagat, mapapalitan pa ng sakit o lungkot dahil nasugatan kayo. Ay, ano po yan? Time check lang mga kapanalig, 11:23 na. Tapos na kami dito sa Buyaran Beach at nag-aaya si Junjun doon sa kabila, no? Dahil meron daw dito na isang area na tinayuan ng kubo at maganda rin yung lugar na yon. Kaya pupuntahan natin. Ready na ba kayo? Ready na! Let's go! Woo! Tibay ni Junjun, di na nagmamahaba, no? Sanay na sa init. Sabagay, matagal siyang wala dito, 2 buwan eh. Kaya na-miss niya siguro yung araw. Last year. Di na tayo makapagpalipad ng drone kasi iniisip ko, kung makikipagsapalaran ako para mapakita sa inyo yung ganda dito, paano naman yung ibang biyahe pa natin dito, no? Kung may mga magaganda pang lugar, hindi na tayo makapagpalipad kung dito pa lang sa first day natin ay mawawala na yung drone. Sa susunod na lang pag may area tayong napuntahan na hindi malakas ang hangin. Di pa naman tapos ang araw eh, malay nyo biglang umina ang hangin sa ibang area na pupuntahan namin, makapagpalipad tayo, masasako pa rin naman to. Let's G! Salamat kay Junjun Junior. Ano ba tunay mo pangalan, pre? Ha? Bloomy? Ba't naging Junjun yung ano mo? Ay, Junior. Oo nga. Ano pala? Pinangalan siya sa papa niya. Tawag sa akin malayo, ang dami. Ang dami ba? Iba-iba? Pag hinahanap ka pala dito, malilito. Oh. Bloom. Oh. Ang dami pala pangalan nito. Pero pinaka Bloom. Bloom talaga. Kakaiba yung pangalan, ngayon lang ako nakarinig ng Bloom. As in Bloom lang, wala nang pangalan ng papa mo? Ayos ka. Mga kambeng, dyan na kayo ha. May pupuntahan lang kami. Sabi ni Junjun, mga 50 meters daw, makakarating na tayo doon sa ating next destination. Sana makakita pa tayo ng mga lugar dito na magandang puntahan. Sunod dyan, yung sinasabing Sike Elepante. Ano na? Sike ng Elepante. Ano ng elepante? Sike. Sike? Ano yung sike? Paa. Paa? Madadaanan natin. Hindi. Hindi, malayo pa. Okay, tara. Woo! Tol! Yun, nagkaroon tayo ng pagkakataon na magpalipad ng drone kasi walang hangin sa area na dinaanan namin. Meron kaming pinuntahan, yung bahay ni Porting, makapanood yun sa vlog ni Utol, no? Kung sa lahat po ng magbabalik barangay, tingnan nyo po sa channel ni Utol kung gaano kaganda doon sa bahay ni Porting. Oo, dito ba yung puro buko? Tataas niya na. Maganda lang tingnan. Oo, hingal. Tara, balik na tayo sa bahay dahil magla-lunch time na. Bukas pa sana ipaano ka dyan
Malapit lang. Ito ano? Pupuntahan. Kaya. Sige. Punta sa Ugtong. Tapos pupunta tayo sa Pagkatigang. May nadaanan tayong mangga dito. Alam nyo namang gigil ako sa mga maaasim. Walang tayo kahit dalawa, hindi naman siguro magagalit yung may-ari. Kasi 2 piraso lang naman. Tingin po kami. Sasa pa nga. Wala naman daw kumukuha dito pag nahinog, sayang lang. Salamat sa globe. Tulad dati na binibili. Namit. Sarap. Ang sarap dito, ang lilim no. Malaya kang pumitas. Tapos may maupuan no? Tsaka lamesa. The best. Ito kami lang kung anong bayabas dito. Mag-vlog ka mamaya po. Oo nga. Habang dito kami mag-aaral ka mag-vlog. Pag-aralan mo mabuti. Pag-edit. Kambanog din. Kasi ano yung mga pinsan namin na ano. Maluging tao. May lupa din kami dyan. Nakabalik na po kami dito sa kubo. At pinag-isipan pa namin yung mga gagawin namin mamaya. Tara na. Kain tayo. Ano pangalan ni ate? Yung nag-prepare ng food? Ate Bimalin. Salamat kay Ate Bimalin sa pag-prepare ng food. Mamaya babawi naman kami. Kasi kami naman yung bibili ng ulam dito. Tama. Para kainin namin. Sa ngayon, ang ulam namin ay fish. Hindi ko alam kung bisugo ba rin. Hindi. Basta ibang klase siya. Fish. Sariwang sariwa. Fish. At sariwang sariwa. Masarap din to. May malunggay oh. Pamparami ng gatas. Oh. Tutoy. Sarap. Good luck sa paa. Ay. Sa'yo ba rin? Ang kanin? Ano ba yun? Nagkapalit tayo. Ayos lang no? Naparami. Sabi ko parang naparami yung kanin ko. Nagkapalit pa na kami. Palit na tayo. Kaya palang tataka ako. Ano ba yan? Sorry pre ha. Pero sunod, agawin mo naman akin. Manamis talaga. Ay ba salita dito parang Ilonggo din? Hindi. Halo. Ase. Ang ase, bakit? Ase. Ase! Sa Ramblon ay may 3 lingwahe. Karamlan? Ano? Unhan, ugto at ano. Ano? Ase, unhan. Unhan, ugto, saka ase. Yung iba naman kung unhan yung kung may loan, ron. Karayaan. May karayaan din eh. No? Halo-halo, hindi ka maintindihan minsan. Yung San Jose, may San Jose Ramblon, di ba? Oo, dyan sa may Isla din. Kalabaw. Halos yung salita doon Ilonggo. Ang sipag naman ni. Salamat ni Thank you. Tatawa talaga, inagaw ko yung kanin ni ano. Ayun pala yung plato ko. Kain. Kain na po. Pero hindi talaga kagaya nung nakarang taon din na ano. Sobrang init. Ngayon kahit pa paano yung may hangin. Tapos na akong kumain I mean kami pala mga kapanalig no. At nagugas ako ng kamay. Grabe yung init ng tubig. Pwede ka na magtimpla ng kape. Promise, hindi ako OA. Hindi mo maitatagal yung kamay mo ng ganyan. Hindi mo kakayanin kasi sobrang init.
Grabe. Malinis na yung kamay mo pag naghugas ka doon kasi parang napakuluan na eh. Sarap. Grabing init yun, ha. Try mo, tol. Para pwede ka na magtimpla ng kape. Seryoso? Alam mo, nagbibiro ako. Tama mo. Try mo. Sino mo? Huwag ka sabihin nila, OA ako eh. Hindi ka pala pwedeng ano. Tama mo. Hindi ka pala pwedeng maligo pag ganitong oras. Oo, pag wala tignan kang mo. stock na tubig. Hindi mo makakayanin na may stock yung kamay mo. Mainit talaga. Ay puto. Ay, tawa ko. No. Pwede ka pala magluto ng itlog dito. Oo. Diba? Hindi mo kaya tagalan? Lalo tayo makakalbo dito pag dito tayo naligo. Pag itong ginamit natin tubig. Sabi sa iyo eh. Ayaw mo maniwala ka. Alam mo, nagbibiro ako. Pero kanina yung talagang, yung matagal siyang hindi nakabukas, yung na-stock yung tubig, sobrang init. Grabe. Kaya, Kasi ano daw, sabi ni mama eh, hindi nakabaon kasi yung tubo. oo. Opo, kanina sobrang init. Ay, hindi nakabaon yung tubo? Siyempre sa init ng Oo. panahon na yun. Me. Sarap ba yung pod mo, Me? Me. Grabe, busog na busog siya, oh. Dami nakain. Buntis eh. Laki ng tiyan. Me. Baka bigla tayong suwagin. Sino ba tong dayo na to? Sama ng tingin, oh. Gara pala na matanong kambing. Ngayon ko lang nalaman na ano yung ugis ng itim niya pag ganun. Yung diretsong kulay pag ganun siya. Hindi siya pag ganun. Sa pusa kasi di ba pag sa pusa pa tayo, sa kanya pahiga na parang guhit. Ang galing. Tingnan nyo. Ayun nyo. Ayaw na. Sinabera na siya. Taray ah. Ayun. Mga baboy na pagod. Naglabasa na naman yan. Mga piglets. Oink oink. Oink 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 oink. Saan kayo papunta? Kayo bata pa lang kayo, layas na kayo ah. Pag na kayo nagutom, tsaka kayo dedede dun sa ina nyo. Kayo. Oh, uy, uy. Oh, uy, uy. Ang cute. Kayo papunta yun. Kakain na. Kakain na pala sila. 2:26 na po ng tanghali at nandito lang kami sa kubo. Maya maya na kami mamasyal kasi medyo tirik na tirik pa ang araw at mainit pa, no? At si Utol, ayan na. Nakaramdam at ang may camera ayaw na humilik. Balikan natin tong ano. Merong mga ano dito eh. May mga yung maliliit na baboy. So dito natin. Ayun. Oink 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 oink. Oink 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 oink. Oink oink. Oink oink. Oink oink. Oink oink. Oink oink. Ang cute nila, no? Ang sarap gawing pet. Oink oink. Oink. Ang sarap gawing pet. Nakakatuwa. Medyo pag lumilim lang na konti, larga na naman tayo. Basta ngayon tambay-tambay muna kami dito. Unang araw pa lang naman, kaya marami pa naman tayo mapupuntahan. Ano tol? Sarap tulog? Sarap. So yun mga kapanali, puputulin ko muna yung vlog natin, no? At sana na-enjoy nyo ang ating simpleng vlog ngayon. Na-enjoy nyo ang view ng dagat. Hindi na kami nakapaligo eh, kasi alanganin na, no? Kati yung tubig, tapos mainit pa. So marami pa naman kaming araw tulad nga ng sabi ko para bumalik doon at makapaligo ng mas maaga, yung hindi mainit, at makapag food trip na rin doon sa dagat. Maraming salamat mga kapanalig sa pagsubaybay, at maraming salamat dahil nakarating po kayo dito sa dulo ng aking video. Walang bibitaw dito sa ating adventure sa Sibara. At I love you all. Lagi tayo lahat mag-ingat. Simulan na